Nakita nga ni Charlene na desperado talaga itong si Divina sa kabila ng mga nangyayari. Kahit nagkagulo na ang kanyang pamilya ay kapit ko pa rin ito kay Raymond. Kaya naman siya na nga ang nag-give way at hinayaan na niya na sumama si Raymond dito kay Divina. Total ito namang si Raymond ay napakatanga. Naniniwala siya sa mga pinagsasabi ni Divina kaysa sa kanya. Sa kabilang banda, unti-unti nang lumalabas ang tinatago nga ni Divina at itong si Libby. Dahil talaga namang hindi siya tantanan ni na Xavier at Justine. Gumagawa sila ng paraan at tinitiktikan nga nilang mabuti itong si Libby nang sa ganon malaman nila kung sino bang tumutulong kay Libby para gawin ang mga masasamang bagay. Nagkasagutan ang dalawa, ang tunay na mag-ina. Ito nga si Divina at itong si Libby. Sapagkat nagpapanik na si Libby, sinabi niya sa kanyang tunay na ina, papaano nga kung malalaman na ang lahat at mabubuko. Natitiyak niya na masisira ang mga plano nga nitong si Divina. Ngunit sinabi niya hindi umano mangyayari yon sapagkat hawak ni Divina ang liig nga nitong si Raymond at nakita nga niya na naniniwala si Raymond sa kanya. Ang dapat naman niyang gawin ay gawin ang lahat ng makakaya, makubinsi lamang itong si Raymond. Ngunit hindi nga habang buhay matatago nila ang mga sekreto dahil unti-unti na nga itong lumilitaw. Bukod pa roon, sinabi ng pinsan nga nito ang si Divina na kailangan na niyang gumalaw at huwag siya magpakakampante. Kung alam niya ang kanyang anak ay safe naman at okay naman, walang masamang nangyari. Ngunit malaking threat pa rin sa kanyang mga plano sa oras nga na lumitaw ang totoong princess, ang anak na iniwan niya kay Mang Pascual. Kaya naman dapat niyang hahanapin kung nasa na ito para hindi ito maging hadlang sa anumang plano na kanyang nasimulan. At nung malaman nga ni Charlene na wala sa DSWD na iniwan at tinuro nga nitong si Mang Pascual kung saan yun ang alibay ni Mang Dado, wala doon ang pangalan ni Baby Girl. Kaya malaki ang hinala niya na may tinatago si Mang Dado na dapat niyang malaman. Bumalik siya sa bahay ni Mang Dado upang kumprontahin at hanapin nga si Mang Dado tungkol nga sa anak na iniwan niya. Subalit hindi niya naabutan si Mang Dado, ang naabutan niya ay si Princess. Palingon-lingon si Divina hanggang sa table ay may nakita siya ang libro na pamilyar sa kanya. Yun ang libro na yun ang laging binabasa kay Baby Girl para ito ay makatulog. At nagulat pa siya dahil sa librong yun ay may nakasulat na Baby Girl. Nagulat at nabigla siya. Ang Baby Girl ba na hinahanap niya ay walang iba kundi itong si Princess. Kaya upang makasiguro, ang maling hakbang na ginawa naman itong si Divina ang naging hudyat para kay Princess para alamin ang totoo niyang pagkatao. Noon pa man ay nagdududa na siya sa kanyang ama, lalo't pinapaalam nito sa kanya. Ino-orient siya na meron siyang ina at sumusulit sa kanya. Yun pala ay wala at gumagawa lang ito ng kwento. At dahil na rin sa pagkokompronta nga nitong si Divina kung saan sino nga ba talaga ang totoo niyang magulang, ama niya ba talaga itong si Mang Dado, ay naku-curious siya. May alam kaya si Divina sa totoo niyang pagkatao. Hindi na nga mapipigilan ang katotohanan. Sa kabilang banda, nakapag-desisyon na si Charlene na mag-focus na lang sa kanyang trabaho at ayusin na lang ang kanyang buhay at tanggapin ang katotohanan na ang kanyang asawa talaga ay nagloko. Kailangan niyang magpatuloy sa kanyang buhay dahil hindi lang ito umiikot kay Raymond. Gayong ito naman ay nagloko at pinili na lokohin siya. Wala nang saysay para pagmakaawa at ipilit ang sarili niya kay Raymond. Nag-focus siya sa kanyang negosyo hanggang isang araw lumitaw na nga ang kanyang tunay na ina at nagugulat siya. Makapangyarihan ang kanyang ina, mayaman ito. Kaya naman pansin na niya, unang-una pa lang niyang kita dito kay Libby na may kakaiba dito. Hindi niya maramdaman ang lukso ng dugo. Kaya pa, hindi na anak ito ni Charlene. Kaya naman nag-isip ang matanda ng paraan upang makasigurado sa kanyang hinala. Ipa-DNA test niya itong si Libby at siya. At dito niya malalaman na si Libby pala ay huwad niyang anak at hindi niya totoong anak.